The born again one will fulfill the command, love. Dahil ito sa Diyos na para mahal tayo. Hindi tayo namukusan para mag-away. Amen. Hindi tayo namukusan para magkapahal-mahal. Hindi tayo namukusan para magkapagkanti at ano pa mang mga dahilan na ano tayo. Ang utos sa atin ay to love. Sabi mo sa iyo, kami, inuutosan ako ng Diyos na mahalin kita. Inutusan ako ng Diyos na mahalin kita, kapatid. Kaya. Inuutosan tayo ng Diyos na magmahal. Hindi mag-away. Kaya sa loob ng Iglesia ng Panginoon ay pinagbabawal ang pag-aaway. Ano sabi ko sa Galatians chapter 4? Sa verse. Kung kayo magkakagatan, tapos malam naman mga hayop, gusto yun. Ito na yan. Siyempre, kung nagkakagatan tayo, hindi maganda po ng relationship ng mga kasama ay magkakawag. Pero yung pag-ibig, ito yung utos sa Panginoon. Kasi yung talata sa Luke chapter 8 verse 7, sabi po dito sa lagot ng lalaki, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Yan. Kasi tinanong po ito ng Panginoon sa lalaki. Paano magkakamit ng buhay o ng buhay? Ano ba sinasabi sa utos? Sumagot yung binata. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos na Buong puso. Buong puso mo. Buong kaluluwa mo. Buong lakas mo. At buong Isip mo. pag-iisip mo. Grabe po dapat na i-alay na natin pagkama sa Diyos upang pagmamahalin. Amen. And then, hindi lang po. Kaya naman yung kasi may horizontal line, may vertical line. Horizontal line. Vertical line na pala, maganyan. Horizontal line, maganyan. Ibig sabihin, it is about the relationship of God between us, no? Diyos at tayo. Then yung maganyan, horizontal line, ikaw ang ikampo. No? So yun po yung sabihin niya. Hindi ko dito pagmamahal kung Diyos lang pero tao na para kung dito kung alam ng Diyos, mahal natin. Amen. Hindi po ba? Amen. Sabi ko dito sa 1 John chapter 4 verse 7. Mga pinamahal, mag-ibigyan tayo sapagkat mula sa Diyos ang Pag-ibig. pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. anak ng Diyos. Ang panagiging anak At ng Diyos. You are born of God. So, you are the son of God. Amen. We are the sons of God. Amen. At kumikilala sa Diyos. Kaya, Amen. ang kumikilala sa Diyos ay umiibig. Nawalang mamahal. So, yun po, no? Ayun po ay gumaganap ng utos ng pamamahal. Ang natawag na utos ng pamamahal. Kapag lahat ay gumaganap, maayos na payapa, masigla, gambang, hanggang dati, ang isa't isa, sino man siya, ano man siya, mayaman siya, mahirap na siya, magaling na siya, patalim na siya, o walang kagaya ni Papa. Lahat po ay tanggap po natin bilang kapatid sa Panginoon. Amen? Amen. It's the reason why we call everyone who has a father and sister. Kasi tanggap po siya bilang kapatid sa Panginoon bilang sa pamilya. Okay, number 4. Sabi ko dito sa number 4, the born again one believes that Jesus is the Son of God. of God. Born again. Ito po yung isang napaka-importante na malaman natin.
yung sonship ni Jesus, yung Son of God, kung babasahin mo ang Bible, big little S, sa Tagalog ay anak, big little A. Ito po ay pinapakita sa atin na naiiba yung pagiging anak ng Kristo kaysa yung pagiging anak po natin. Yung pagiging anak po natin, small little A lang yun, or small little S, yung Son of God, or Son of God. Tingnan po namin yung talata sa 1 John chapter 5, verse 5. Sabi ko dito, sino ang nagtatagumpay? Laban sa sanlibutan. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya ng si Jesus ang anak ng Diyos. ng Diyos. Amen. Yung pagiging anak ng Diyos, it is about His deity. Ito yung pagka-Diyos. May pinabanggit din sa Biblia na siya anak ng tao. Yan. Sa pagiging tao, dahil nagkataong-tao siya. Yan. Kapag anak ng tao, siya po ay anak ni Maria sa pagkatao. Kaya lang, Sunday, nabanggit ko na yung panalangin na Panginoong Maria, ina ng Diyos. Hindi pwede mangyari, ina ng Diyos si Maria. Kasi Diyos talaga siya. Kaya siguro yung kanila yung doctrine na Mary is the ano yun? Yung Redeemer na yan? Redeemer. Redeemer of Jesus. Ang sabi ko Redeemer, kung si Jesus ang nagtubos, si Maria ang nagtubos. Pero yung bagong naglabas ng bagong pera na si Maria ay hindi Redeemer ni Jesus, kaya nagkakakal yung medyo nagkagulo sila. Pero yung paliwanag pa rin nababasa ko yung yung paliwanag pa rin na doon sa hindi ito Redeemer. Siya ay parang naniniwala pa rin na mediator. So, sabi niya, wala naman din ang mediator si Mary. Paano magiging mediator siya? Sinabihan niya sa Jesus ay isang kaawang alak na sabi ni Jesus, at ito hindi wala anak ko. Ano sabi ni Jesus? Babae, forma mo pangunahan. So, paano sabihin na mediator? And there is only one mediator. He is Jesus. Amen? Amen. Okay. Ngayon, ang pagiging mediator pala ni Mary para sa kanila. Mediator, hindi ng ama. Mediator kay Jesus kasi anak niya si Jesus. Kaya si Maria ay pwede maging kasala para si Maria magkakit kay Jesus. Sabi niya, Jesus, ay itong request ito para magpatuloy. Wala naman nagsasabi sa Biblia naman. Kung ano sinasabi ng Biblia, hanggang doon lang tayo. Sapagkat kung sino mang magdadala ng nasusulat ay daragdagan din at parusahan sa kanya. Kaya, yun po mga. So, yung pagiging anak ng Diyos, naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos. Amen? Amen. Kapag sinasabi tayo, sumasampalataya, mas malalim sa paniniwala yan. Yung pananampalataya ay hindi pa sa paniniwala, hindi mo nakikita, naniniwala ka. Hindi mo makikita na kasi nakakita kay Jesus, kasunod wala naman diba? Nabasa lang natin talaga pero naniniwala tayo at that is faith. Naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao. Di ba ba? And we believe that Jesus is the Son of God. Being the race. Pagka-Diyos na Diyos ang usapan ko dyan. Kaya, tuloy ang Panginoon para makakarami ng Diyos. Ang